Hello. Ayan, happy holidays pa rin tayo mga kababayan. At tuloy-tuloy ang ating mga expose, ang ating mga pasabog detail sa ating channel. Ayan, kamusta ang inyong Pasko? Mhm. So, mga kababayan, syempre tuloy-tuloy ang mga informante natin, ating puting ahas. At ito na nga, so December. Hi, Angela Bolivar, Raimi, Lina Aboga. Ay, gusto ko nga pala muna batiin ang aking mga nagdadasal sa akin dyan sa Thailand, si Miss Suki at ang kanyang, ang kanyang husband na si Teacher Lad ng Bumrungrad Hospital sa Bangkok, Thailand. Maraming salamat po sa pagdadasal ninyo sa akin at ang pagsuporta sa ating mga pagkikipaglaban. So thank you so much, Miss Suki and Teacher Lad. Ayun, si Melvin Lakindanum, thank you very much. Merry Christmas and a happy New Year. Aba, gising na gising si Janita Botin from Qatar. Okay. Roda Hilardero, ang dami pang iba. So mga palangga, mag-recap muna tayo. So nung 25, okay, New Year's, 25 Pasko, dito sa Amerika ay nagbigay tayo sa inyo ng bonggang-bonggang pasabog, alright? Na ginagawa sa Malacanang, yung kanilang marching order actually sa kanilang mga trolls, sa kanilang bayarang vloggers, at bayarang mainstream media. So, pinaano natin yan sa inyo, pinasabog natin yan mga palangga. So dahil nag-viral, almost more than 200,000 viewers, across social media, I think 300K sa akin lang, tapos maliban pa doon sa mga nagre-repost. So talagang usap-usapan siya ng, usap-usapan sa Forbes Park, okay? Usap-usapan sa inyong mga lugar all over the world. Itong in-expose natin sa inyo na ginagawa ngayon ng Malacanang na pinangungunahan yung ating mga information dito para hindi nga paniwalaan. At ngayon, gigil na gigil at pikon na pikon si Lisa Smugs. Kaya manggugurgor yan. Okay? Manggugurgor yan, literal man o, gurgurin ka sisibakin ka, gugurgurin ka sa trabaho mo, and everything, kung saan man. Ngayon, ayon sa ating puting ahas, 'di ba, nagkaroon ng selebrasyon ng New Year's Eve diyan sa Malacanang, which is wala nga si Senator Amy, at sinabi ko nga sa inyo yan ay signales na wala naman talagang unity team dahil even si Senator Amy Marcos kaaway talaga nila. Okay? Kasi kung hindi sila magkaaway, kung may unity team sila, dapat kompleto ang pamilya, 'di ba? Pasko 'yan. Pero again, dahil nga naiipit si Senator Amy sa Duterte at sa kanyang kapatid na Polboronic at ang kanyang asawa. Kaya, ang asawa ni Kuting na si Ahas, di ba? So yan ang nangyayari sa loob. Na galit ngayon si Kuting, si Ahas, ang mga asa palasyo kung bakit nalalaman ko tong impormasyon na ito. Kaya gumagapang sila ngayon, naghanap sila ng mga tao kung paano gurgurin yung ating mga informante, ating mga puting ahas, at kasama na ako doon. So kailangan talaga namin ng boses ng bayan. Kailangan namin ng tulong ninyo kasi mga kapalangga, sa pamamagitan ng pag-amplify o pag-echo ninyo sa mga vlogs natin dito, nalalaman ng taong bayan para hindi makaporma to mga ginayupak na to. Sabi ko nga, hindi biro yung tinatahak natin. So, yung in-expose ko nga na parating na video, na ang may hawak nun siyang may hawak ng alas actually. Na inuunahan na nila na huwag kayong maniwala daw. Kaya nga sabi ko, in the past, kung makikita niyo yung mukha ni Kuting ngumingingiwi, syunga-syunga na lang kayo kung hindi pa kayo maniniwala doon. So ngayon, mga kababayan, punta muna tayo dito sa ginagawa mamaya na si Bonjing. So 'di ba sinabi ko sa inyo na
itong si Lisa talagang ginagawa niya ang lahat. Si Ahas, talagang sinusuppress niya ang lahat. Kayo diyan sa Pilipinas o kahit saan man na puwede niyang mabayaran ng salapi ng bayan. Remember the ICC issue nang sinabi ko sa inyo yon, November 18, nagipitin si SMNI, si Kibuloy, lahat. 'Di ba? Wala pa yung kay Eric at kay Lorraine. 'Di ba naiano na natin, na-expose na natin 'yan. Ang sinabi ko rin sa inyo na may mga vloggers like me, okay, na o-offeran nila. Kaya nga magtatanong kung ano ang gusto kong mangyari para tumahimik ako. Kasi sinabi ko sa inyo, ang kondisyon, 'di ba, may lumapit sa akin, remember that? Ilan ba ang lumapit sa akin at nag-offer? Una, I think first quarter of the year, na sinasabing ano ba ang gusto ko, mamili lang ako kung ano, okay, ang gusto ko. Then, etong recently, mga palangga, I think November, na sinabi ko sa inyo na tinanong din ako kung anong offer na gusto ko. Ang sabi ko, anong kondisyon? Sabi ko, mag-resign si Kuting. So, operan, itong mga vlogger, mga mainstream media, or kakasuhan. So sa akin, ito yung nangyari sa akin. Inoferan ako, hindi ko tinanggap kasi gusto ko, ang kondisyon ay bumaba si Kuting. Dahil pulboronic video yan, ay pulboronic ano yan eh, pulboronic first gentleman at pangloloko sa taong bayan. Number 2, kakasuhan. Di ba kinasuhan nila ako? Kinasuhan ako ni Lisa Ahas Smugs sa pamamagitan ni Taerna. So ginawa na nila yon. Harassment, ginagawa na nila to sa akin mga palangga. Ano ba ginagawa ni Lisa? Harassment. Hindi nyo pa nakikita, hindi lang sa akin, yung mga informante na pinagbibintangan nila, actually hindi na pinagbibintangan, tamang hinala, dyan sa Malacanang, sa iba't ibang ahensya, dahil baliw na si Lisa Smugs at si Kuting, kung sino ba talaga itong mga putingasko, kasi lahat ng ating mga ini-expose dito ay talagang pasok sa banga, right? Harassment. At ang pinakaapat, kapag hindi ka, 'di ba, o-offeran ka, syempre, pag o-offeran ka, tinanggap mo, sa first step pa lang, ibig sabihin, binenta mo na yung prinsipyo mo. Kasi, let's say, for example, 'di ba sinabi ko sa inyo, ako dito, ano lang, taga-pasabog ng pasabog na minumura ko ng mga hinayupak na ito, lahat, na hindi na malamon ng iro. Okay? Tapos sa labas din, pupuruin ko. Oh, yung ganda-ganda mo ni Lisa Smugs, hindi siya butod, sexy siya, kasing sexy niya yung mga Kardashians, o kasing sexy niya kung sino man ang sex, di ba? So, babaliktad ako, kasi nga, nasungal na lang na yung bunganga, di ba? So, yun yung step na first step is o-offeran. Remember, I think November vlog ko yan. Ang sinabi ko dyan sa inyo, mga kababayan, aalukin pa ng trabaho. Okay? Aalukin ka pa ng trabaho, bibigyan ka ng trabaho. Pag mainstream media ka naman, kunyari taga isang mainstream media, isang reporter ka, nag-uulat ka ng mga tama laban sa demonyong gobyernong ito. Anong gagawin sa'yo? O-offeran ka, kung 20,000 ang sweldo mo, double nila to 40,000 para manahimik ka. So martial law, silent martial law sa Pilipinas na kayong lahat, Pilipino, whether ikaw man ay men uniform, ikaw man ay nurse, ikaw man ay teacher, ikaw man ay ordinaryong worker, sa palengke o kung saan ka man, kailangan mo mag-speak up day dahil binababoy kayo ng gobyernong ito. Sinabi ko yan sa inyo, November 18, double up ni Lisa Smugs gamit yung mga alipores niya para offeran kayo ng from 20,000 yung sweldo to 40K para manahimik kayo, para makontrol nila ang lahat sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pag pumayag kayo, nagaganituhin kayo, like you people sa gobyerno, na antayog ng pinag-aralan ninyo na magpapabayad lang kayo, ay kayo mismo ang magpapalubog dito sa ating bayan, mga palangga. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So, o-offeran. So, ito yung nangyayari ngayon, kaya tahimik ang ibang mainstream media at ang mga vloggers ay bumabaliktad. Hindi dahil sila ay takot, pero nasilaw sila sa pera. Kasi marami mga vloggers na matatapang. Look at General Macanas, Princess Maui, di ba? Nagsasalita sila. Hindi naman mayayaman yung mga yan eh. Hindi lang nila kayang masilaw sa pera. Di ba? So yan ang ginagawa ngayon. Lalo na po ngayon, no in-expose ko na itong
parating, okay, na dumabas ang video. By the way, linawin ko lang, wala sa akin ang video. Okay, hindi pa nila pino-forward. Ngayon, mga kababayan, 'di ba kakasuhan, okay? Gumagapa ngayon si Lisa Smugs. 'Di ba? Next year sa mga susunod na araw, linggo, malalaman ninyo kung sino-sino yung mga taong hinaharas nila ngayon. Kinakasuhan o inuungkat kung may mga kaso na patay na for so many years ay inuutusan ni Lisa Smugs. Okay, natamnan ang taong pinaghihinalaan niya na isa sa mga ahas or against sa kanila. Okay? Ano ito? Harassment. 'Di ba? Harassment, at kung hindi ka pa makuha sa harassment, gurgor ang aabutin mo sa gobyernong ito. Kaya sabi ko nga, ano pa ang ginagawa ninyo? Magpapagurgor na lang ba tayo? Magpapabayad na lang ba itong mga bayaran na mainstream media? So, nasa inyo ang mga nasa inyo mga kamay kung paano ito lulutasin. At going back dito kay Amy Marcos na absent sa New Year's Eve nila, okay, ulitin ko, nagko-contemplate pa siya siguro kung paano niya ipapacify, okay? Paano niya pipigilin ngayon itong mga pulboronic video na ito, or paano niya i-reconcile si Kuting at si Lisa, si Sara. Okay, dahil ito yung nangyayari sa likod ng camera. No, paulit-ulit nating sinasabi na talagang gugurgurin nila si Inday. Gugurgurin nila ang Duterte sa kahit anong paraang paggugurgur. Pinagkanulo na nga sa ICC. Ngayon, mga palangga, punta tayo kay Bonjing Remulla. Ito si Bonjing ay inaaratay talaga. But nakita nyo, Pasko nag-post siya ng picture na nakaupo na mukhang isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Okay, napag-alaman natin, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas na talagang mahina na ang pusong itim ni Bonjing, okay, at ang kanyang sistema sa katawan. Hindi naman tayo nag-wish ng pagka-gurgur niya sa sarili niyang, kaletsyan, but ang punto de vista dito, binababoy niya ang taong bayan. Hindi porket nag-post siya ng picture nung Pasko ay okay na may senyales na nabuhay siya. Okay. Mahigit na siya 1 buwan kung tama yung pagkabilang ko ng mga araw, kasi November, huli ko siyang nakita doon na may live siya. Di ba naalala no, June, nag-wellness leave siya for 10 days. Si Bonjing. Kasi nagkaroon siya ng bypass operation. Okay? So, okay yon. Kasi what? Kasi sinabi niya sa taong bayan na siya ay nakakaranas ng health problem. Okay? Pero ngayon, mga kababayan, ayaw niyang magsalita. Hindi siya nag-resign. Ayaw niyang sabihin. Hindi niya sinabi sa post na kung siya ba ay inaratay o hindi, na counter yung sinabi ko. Sinasabi nila fake news. Pero paano mo papaniwalaan? Ilang buwan na siya, may 1 buwan, na hindi nagbibigay ng live statement o audio niya. Okay? Bakit kamo? Kasi kailangan pa niyang sundin ang mga marching orders ni Lisa Smugs. Simulan natin kay sa issue ng Digamo case. Okay? Di ba? Si Remulla ang push dyan sa mga eksena niyan. Simulan natin doon sa Bilibid, okay? Kay General Bantag, kay Teves, kay Bantag. So kailangan matapos ni Remulla ang mga marching orders ni Lisa Smugs. Dahil hindi naman si Kuting ang nag-uutos kay Remulla, kundi si Lisa Smugs. Okay? So kailangan niyang tapusin ang kanilang mga pagnanakaw, panggigipit sa taong bayan. Tandaan nyo, si Bonjing ay sangkot din dyan sa Pogo. Okay? Ang dami kong vlog dyan. Si Bonjing ay sangkot din dyan sa Okada. Si Bonjing ay sangkot sa mga karumal-dumal o mga ginagawang kaletsyehan ni Lisa Smugs na panggigipit. Kaya hindi nila masabi sa taong bayan na resign na siya ay may sakit
dahil ang mga marching order ni Lisa kailangan tuloy-tuloy kahit si Bonjing ay nakaratay. At ito po, uulitin ko, na pangloloko sa Pilipino, panggagago sa taong bayan, dahil bayad siya ng taong bayan at ilang buwan ni Ho, hindi nila sinasabi na siya ay nasa ospital. I confirm na nasa ospital siya. Huwag kayong magsinungaling, Remulla. Huwag niyong lolokohin ang taong bayan. Karapatan ng taong bayan, ng taxpayers, na sasabihin ninyo kung kayo ba ay capable to perform your duties. Definitely you're not. Dahil isa kang asong julol ni Lisa Smugs. And definitely, pangloloko ang ginagawa mo sa taxpayers dahil responsibilidad mo bilang DOJ, di ba, Department of Justice, Secretary, nasa naman ang hustisya ng taong bayan? Nasa ang hustisya ng taong bayan para sabihin ninyo, malaman ng taong bayan kung ikaw nga ay inaratay ka at sumisweldo ka ng walang hindi ka nagpapakita sa taong bayan. At ang dami kong puting ahas na nag-confirm nito. So, ang nakikita ko dyan, ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Bonjing. Ano ang mas mahalaga? Ang perang kakamkamin mo sa ngalan ng kawalang hiyaan at pagkagago sa taong bayan? Okay? Ang taong bayan? O yung health mo? Diba? Ano ang lihim sa iyong pagkawala ng more than a month or, ng matagal na panahon? Ano ang lihim na ginagawa mo na nakaratay ka sa banig? Nakaratay, inaratay. Tatandaan mo. Mga palangga. Di ba? Ito nga, kakarmahin kayo sa lahat ng kawalang hiyaan nyo sa taong bayan. Diba? So, hindi nyo kaya. Diba? Kung kaya nyong manipulahin ang pera ng bayan, magbayad kayo ng mga taong mga haras sa amin, hindi nyo kayang bayaran si kamatayan kapag kinuha na kayo. Right? Hindi natin lahat kayang bayaran. Actually, hindi mo kayang bayaran ang karma kapag kinakarma na nga kayo eh. Sa lahat, hindi mo kayang pigilin kung gugurgurin ka. Okay? Gugurgurin ka na ng tadhana. Lahat tayo, hindi natin kayang pigilin yan. Pero yung pangloloko mo sa taong bayan at sumusweldo ka sa pera ng bayan at tuloy-tuloy ang marching order ni Lisa, well, definitely kung nakaratay ka, hindi ikaw ang nagpa-function as DOJ secretary. Kung di, etong hayop na Smugs, dahil siya lahat. Imagine nyo, dyan sa gobyerno, kayo sa PNP, dahil marami tayong mga kaibigan matitino naman. Okay, may natitira pa. Marami-rami. PNP, AFP, alam ninyo, sa buong lahat kayo dyan, huwag kayo magmaang-maangan. You know that. Na ang nagpapatakbo sa inyo ay hindi naman talaga yung PNP chief nyo. Kung anong inuutos ni Lisa Smugs, di ba? Ang iba sa inyo ginigipit. Tinatapon kung saan-saan. Di ba? Tinatamnan din kayo ng mga kaso, di ba? Alam ninyo kung sino ang Jejimon na nag-uutos dito. Walang iba kundi isa lang ang pangalan. Babaeng ahas, si Lisa Smugs. Kaya galit na galit ang hinayupak na yan. Hinahamon ko yung kasuhan niya ako. Sige nga, yung buwa ka ng inang yan. Yung hayop na yan, gigipitin kayong lahat. Lahat ng mag-oppose sa kanya, pwede kayong gurgurin. Yan ang ginagawa niya. Tatahimik-tahimik lang niyang, kunyari, nag-iinarte dyan. Na kunyari, ginagamit ang mga bata. Pero kaya kayong gurgurin. Huwag nyo nang antayin, gugurgurin kayo ng mga hinayupak na to. Kayo dyan sa PNP, AFP, lahat kayo. Sa sangay ng gobyerno, akala nyo hindi niya kayong gugurgurin? Kung kaya niyang anuhin ang mga kamag-anak niya, ni Kuting, lahat sila. Dahil pati mga kamag-anak ngayon ni Lisa Smugs at ni Kuting ay pinaghihinalaan nila na puting ahas. Kaya hinahamon ko kayong lahat sa gobyerno dahil alam nyo kung sino ang nagmamando sa inyo. Ngayon, plastic sa inyo, kaya kayong gurgurin. Diba? Bakit matahimik ang mga kututong nakipaglaban kayo sa bayan? Look at Larry Gadon. Diba? Dating ingay-ingay yan. Babal, bobo. Tayo mo tahimik.
Alam niya mismo kung anong nangyayari, tahimik, 'di ba? Asaan ba yung ibang maiingay noon na para sa bayan? Kasi takot sila kay Lisa Smugs na gugurgurin ang karir nila at gugurgurin sila literally. Pero ako, hindi ako takot sa buwakan ng inang 'yan. Hindi ako takot sa hayop na 'yan kahit hawak mo pa lahat ng pera.